God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At ibinabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong Senior Pastor, Tay Alex Nosuelo. Amen. Amen. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers, mga tagapagbantay sa pananalangin sa madaling araw. Sa basan po ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated. At sa unang araw po ngayon ng ating prayer and fast, Lord ni Lord ay marami rin ang makasama nating mag-join. Hallelujah. Salamat dahil sa umagang ito talagang busog tayo sa maraming testimony na ating narinig. Tama po ba? At salamat sa mga naka-join na po sa platform ng Zoom na siyang ating ginagamit ngayon sa kapaintulutan ng ating mga tigapanguna, Bishop Ross M. Nosuelo kasama kay Pastora Glory, na tayo ay gumanap ng pananalangin sa madaling araw at the same time ay maibahagi natin sa mas marami pa ang paghahayag ng salita ng Diyos. So far, 14 pa lang po participants natin sa ating platform ng Zoom. Talagang napagod marahil sa dami ng service kahapon. Amen. Pero salamat, yung pagod na yan ay meron naman tayong kilalang great restorer ng ating Diyos. Amen. Pinapanumbalik niya ang ating kalakasan. Kaya sa araw pong ito, napaka inam na tayo makapakinig ng salita ng Diyos sa panimula ng araw natin. Araw ng Lunes, June 15, 2026 na po. At napaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin, a thankful heart for God. Okay. Ang tema na sasagutin natin ay, what are the true marks of thankful heart? Ano ba yung mga palatandaan ng pusong nagpapasalamat? At ang gagamitin po tigpaghayag ng salita ng Diyos ngayon ay ang ating pastora sa POF Angeles City. Walang iba kundi si Pastor Jess Adista Reyes. Na, it's your turn. Yes, at po, umaga po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa muling pribilehiyo po na tayo po ay magamit maintindi po sa umagang ito para sa gawain po ng ating buhay. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Sa oras pong ito, dadako na po tayo sa pinakamahalagang part ng ating pong gawain, ang pakikinig po at paghahayag po ng salita po ng ating Panginoon. Kung tayo po ay may Biblia, tayo na po ay makipagbuklatan sa aklat po ng Pilipos bilang teksto po natin. Pilipos chapter 4, verse 4 to 7. Ito po ang nakasaad, ating pong basahin. Verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Verse 5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Papuri po sa pagbabasa. Praise God. Panginoon, tayo po yung at manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito na kami po ay binigyan nyo ng pribilehiyo na makadalo po sa iyong gawain sa araw na ito. Salamat po sa muling pagkakataon na kami po ay makakarinig ng banal mong salita. At bago po namin marinig ito, kami ay patuloy na nagpapalinis sa iyo. Dalangin po namin na patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang na aming nagagawa sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin sa oras na ito na patuloy niyo pong linisin ang aming puso na sisidlan ng banal mong salita at maangkin po namin ito sa pamamagitan ng pagpapatawad niyo po sa buhay ng bawat isang naririto. Salamat na po sa mga ituturo mong salita mo sa umagang ito sa aming mga buhay at patuloy naming malakaran, masunod po ang iyong mga salita na patuloy niyo pong ipapahayag po sa amin sa araw pong ito. Sa iyo po namin patuloy na itinitiwala ang gawain ito, ang banal mong Espiritu Santo, ang inimbitahan po namin sa aming kalagitnaan, na tunay na makasama po namin at patuloy namin maranasan po ang kapangyarihan niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para pong umaga sa buhay ng bawat isa. Ating pong nire-recognize po ang ating mga tagapanguna, ang ating pong spiritual director, Bishop Ross, kasama po ang ating pastora Mami Glo,
ang ating pong senior pastor, Pastor Alex, at ang ating samalos Money. na head, Pastor Jay, at sa lahat po ng mga pastors, PME, at mga chapter workers, at ang mga nakikiisa po sa gawain po ng Panginoon, ay tunay po natin silang nare-recognize po sa umagang ito dahil po sila ay naglalaan po ng oras, panahon, amen po ba, para sumamba po sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? At sa oras na ito, napakasarap po na patuloy po tayong makakarinig ng salita ng Panginoon. Excited po ba tayo everyday na makarinig po ng salita ng Diyos? Amen, amen. Amen. Totoo po, dapat maging excited tayo. Katulad na sinabi ng ating senior pastor, sa pasimula ng isang linggo, na kailangan patuloy na magsimula ang salita ng Diyos sa bawat buhay po natin. Amen? At sa oras na ito, napakasarap po na marinig po ang mga testimony ng bawat isang naririto na nagpapahayag po ng ating pong tunay na pasasalamat po sa harapan po ng ating Panginoon. Tunay po na sa umagang po ito ay napasimulahan mo na po sa atin ang patuloy na Word of God natin kasi ngayong paghahayag po ng ating mga kapatid ay pagpapakita po nila ng isang pusong nagpapasalamat sa Diyos. At alam ko din po sa buhay ng bawat isang naririto, hindi man po natin ma-voice out ang ating pasasalamat sa Diyos. Alam ko po, higit-higit ang pasasalamat na lagi nating ipinagkakaloob po sa harapan po ng ating Panginoon. So ang topic po natin sa umagang ito, a thankful heart for God. Isang pusong nagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Tunay po bilang nasa Panginoon, bilang lingkod at mga anak ng Diyos, tunay na napakahalaga po ang katangian na lagi po tayo katangiang nagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kung saan po lagi po natin na-acknowledge po yung mga dakilang ipinagaganap ng Diyos, kabutihan niya po sa bawat buhay po natin ay na-acknowledge at nare-recognize po natin sa buhay natin ito. Amen po ba? Natunay po na sa buhay ng bawat isa, tatandaan po natin na may salita ang ating Bishop Ross na ingratitude is a sin. Pag hindi na po tayo marunong magpasalamat, nagkakasala po tayo. Tama. Amen po ba? Lalo na po sa harapan po ng ating Ating Panginoon. Nais po ng Diyos na lagi nating bigkasin. Amen po ba sa kanyang harapan ang laging pasasalamat po natin. Natunay po na deserve naman po ng Panginoon, tunay na deserve ng Panginoon ang pasasalamat po natin. Dahil sa simula pa lang po ng umagang ito, ay may himala at pagpapalad na po tayo nararanasan. Ano po yun? Yung buhay na tinataglay na meron po tayo. Ang libreng hininga. Amen po ba? Na hindi kaya ibigay ng salibutang ito. Amen po ba? Ay ito ay ipinagkakaloob po araw-araw sa atin ng ating Panginoon. At deserve ang Panginoon na meron tayo upang patuloy natin ibigay ang napakalaking pasasalamat po natin sa Kanya lamang po. Amen po ba? Sa oras na ito, patuloy po natin gawin sa buhay na ito na lagi nating ipakita ang pusong nagpapasalamat. Amen. Sa harapan po ng ating Panginoon. Hayaan po natin na patuloy po na sinabi po sa aklat po ng Psalms 9, chapter 9, verse 1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of your wonderful deeds. Amen. So tunay po na ibigay natin ang pasasalamat ng buong puso sa harapan po ng Panginoon. Lagi natin sabihin sa kanyang harapan habang tayo ay nananalangin kung ano ba yung mga kadakilaan na pinagkakaloob ng ating Diyos. Kasi tunay po na sa ating pananalangin, tunay na dun po natin din na ibibigay po ang patuloy na pasasalamat po natin sa harapan po ng Panginoon. Opo, tunay po na nababoys out po natin sa mga kapwa kamanggagawa po natin dito sa ating pong gawain ng pasasalamat natin sa Diyos. Hayaan din po natin personally sa buhay natin na kapag tayo nakikipag-ugnayan sa harapan ng Diyos, hindi puro problema ang sinasabi natin. Po ba? O mga bagay na reklamo. Bagkus patuloy po natin ibigay sa Panginoon ang pasasalamat po natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, sa umagang ito, ang temang sasagutin po natin, what are the true marks of a thankful heart? Ano po ba yung tunay na marka ng pusong nagpapasalamat? Amen po ba? So ito po ay makikita natin sa verse 4 na ang sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. So una po, there is a joy in all circumstances. So meron daw pong kagalakan o may kagalakan sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Kung ating babalikan, sino po ba yung sumulat ng Pilipos? Sa mga taga-Pilipos, si Apostol Pablo po, na kung saan po ay nakaranas po ng persecution, nakaranas po ng pagkabilanggo. Amen po ba? Pero alam niyo po ba na siya mismo po ay nag-i-encourage sa mga Pilipos. Amen po ba? Hindi lang sa mga Pilipos, maging po sa
lugar po ng Thessalonica, dahil sinabi din po sa aklat ng Thessalonica, unang Thessalonica chapter 5, amen po ba? Verse 16 na patuloy din po silang magalak. Amen po ba? Na kung saan po na ipinapahayag po dito na anumang mga bagay o pagkakataon na nararanasan din po natin, katulad po ni Apostol Pablo, ay manatili po tayong nagagala. Amen. Kung ano man ang mga pagkakataon sa buhay natin, kung si Pablo po ay nagagalak sa Panginoon kahit siya ay nakakulong, nahihirapan, napaparusahan dahil sa kanyang paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Hindi po naging dahilan yan para hindi po siya maging magalak sa harapan ng Diyos. Alam niya po na sa mga bagay na kanyang nararanasang iyon, may layunin ang Panginoon kung bakit niya po naranasan iyon. Sa buhay din po ng bawat isa, amen po ba? Ganun po ang ganapin natin o gawin natin. Sa panahon po na tayo po ay patuloy po na nakakaranas po, maari ng pagpapala, o sa kahirapan, kagalingan o sa kasakitan, katagumpayan o sa kabiguan, hayaan po natin hindi mawala ang pusong nagpapasalamat sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang tayo sa pagpapala nagpapasalamat, hindi lang tayo sa kagalingan nagpapasalamat sa Diyos o sa katagumpayan, maging sa mga bagay na kahirapan, kasakitan o kabiguan o ano paman na nakikita nating negatibo sa buhay natin, amen po ba, ay maipakita rin natin ang pasasalamat sa Diyos. Hindi natin pinapasalamatan yung mga negative na pwedeng mapaganap sa buhay natin. Kung bakit tayo nagpapasalamat, at alam po natin na sa gitna ng mga bagay na iyon, tayo po ay patuloy na pananagumpayin ng ating Panginoon. Amen. Naniniwala po ba tayo na pananagumpayin po tayo ng Panginoon? Maniwala po tayo. Huwag po tayong manatili sa negatibong kalagayang meron po tayo. Huwag po tayong manatili sa mga kaisipan o puso natin na kung saan po ay nababalisa, natatakot, amen po ba, sa bagay na kinakaharap po natin sa mga panahong ito. Amen po ba? Alam po natin na sa buhay nating meron po tayo, may Diyos na patuloy pong mabuti, makapangyarihan, na kaya pong kumilos po sa bawat buhay po natin. Hindi po sinasabi sa atin o hindi ko po sinasabi sa buhay ng bawat isa, nalimutin natin ang mga mahihirap na sitwasyon ng buhay po natin. Pero naisip po natin na huwag tumuon sa mga bagay na iyon, bagkus po piliin nating magpasalamat na po in advance harapan ng Panginoon para patuloy po nating maranasan po ang kagalakan na nagmumula po sa harapan po ng Panginoon. Kasi po kung lagi po nakatuon sa mga pagsubok, sa mga higante ng buhay po natin, ano po yung ating pong pwedeng magiging outcome po nun? Amen po ba? Ay makaranas po tayo ng pagiging talunan, kabiguan, amen po ba? At panghihina po ng ating pong pananampalataya po sa harapan ng Panginoon. Pero kung patuloy po na gagawin po natin na maging magalak sa mga panahong iyon, alam po natin na ang Diyos po ay naroon para patuloy po tayong tulungan sa mga bagay na kinakaharap po natin. Sabi nga po sa aklat ng Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 18, we are commanded to rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances, for this is God's will. Amen po ba? So kinocommand po tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Na kung saan daw po ay mag-rejoice tayo. Sabi nga, again, rejoice to the Lord. Amen po ba? At hayaan po natin na magpasalamat. Dahil alam po natin na ang mga pangyayari o pagkakataon sa buhay natin ay niloob ng Panginoon. Amen? Upang patuloy po nating maranasan po ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay po natin. There is a good outcome, kapatid, kapag tayo ay nagagalak sa ating mga nararanasan. Sapagkat tayo ay sa mga pagsubok na ating nararanasan, alam po natin na ang outcome po nito ay pagkakaroon po natin ng matatag na pananampalataya sa harapan po ng Panginoon. Sino po dito ang gusto na maging matatag ang kanyang pananampalataya? Amen. Diba po, this year po ay dinatayuan ng ating Panambahang Prayer of Faith Church. Yung ating banner year po, the year of, ano po yun? Living and walking by unwavering and unshakable faith. So tunay po kung naisip po natin na matayuan po iyon, simulan po nating laging magalak sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Dahil doon nagsisimula, amen po ba, ang patuloy na pagkakaroon natin ng pananampalataya. Kapag nagagalak ka, walang puwang ang mga bagay na negatibo sa buhay natin. Kundi nakikita yung kagalakan na
na kung saan ang pananampalataya po natin ay mas tumatatag sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po Amen. ba? So, po natin na sa buhay na ito, matayuan po natin yung pananampalatayang meron po tayo. Opo, sa mga panahon ito, talaga po ang ating Perfect Church Worldwide Ministry ay talagang tinatayuan po ang ating banner year. Lalo na sa nalalapit pong 25th anniversary po natin. At salamat sa Panginoon dahil alam po natin na yung ating tinatayo ang pananampalataya, tinatayo ang banner year, ay alam po nating patuloy ang katagumpayan na po ay pinagkaloob na po ng ating Panginoon. Amen po ba? Thank you, Amen. Lord. So tunay po na maging magalak na po tayo. Amen po ba? Maging magalak na tayo na tunay na pananagumpayin po ng Diyos yung ating big event. Amen po ba? Na kung saan po naroon na talaga yung katagumpayan na inilalaan po ng Panginoon. At tandaan po natin kapag gawain ng Diyos, ang outcome po noon ay katagumpayan. Amen po ba? Kasi naroon po ang dakilang Diyos na meron po tayo. At tunay po, ang kagalakang meron tayo ay pagpapakita po, amen po ba, sa buhay natin, na tunay na nananagumpay na po ang Panginoon po sa bawat buhay natin. Kung ganun po, mga kapatid, ipinapahayag sa buhay ng bawat isa, kung may mga bagay na pinagdadaanan po tayo ngayon, amen po ba, hayaan po natin na patuloy pa rin tayong magalak. Amen, huwag tayong manatili sa pagiging self-pity o kaya ay mga bagay na kung saan ay parang talunan ka na po, amen po ba, na parang ayaw mo nang umalis sa kalagayang meron ka. Amen po ba? Pero pinapahayag pa rin sa atin ng salita ng Diyos na maging magalak. May mga pagkakataon, sinasabi ng iba, bakit ako magagalak? May mga pagsubok nga ako. Nahihirapan nga ako. Ba't kailangan kong magalak? Amen po ba? Sa ibang tao, ang magiging mentality po nila ay ganun. Amen po ba? Pero tayong nasa Panginoon, amen po ba? Patuloy nating magiging mentality po natin kung bakit tayo nagagalak. Dahil alam po natin may Diyos na kasama po tayo. Na tunay na ilalagpas tayo sa lahat ng mga pagsubok, mga hinaharap po natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya tunay po ang kagalakan po ay isa sa mga marka ng pusong nagpapasalamat. Amen po ba? Paano ka magpapasalamat kung hindi ka nagagalak? Amen po ba? Kung walang puso na masaya sa harapan po ng Panginoon. Lalo na sa paglilingkod. Amen po ba? Paano ka magpapasalamat? Amen po ba sa mga nararanasan mo sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon? Amen po ba? Kung wala kang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ang salitang kagalakan. Kasi kapag hindi ka na nagagalak, hindi na masaya. Amen. Ang magiging outcome sa paglilingkod na meron po tayo sa harapan po ng Panginoon. Pero kapag nanatili ang pusong nagagalak, anumang hirap, anumang mga bagay na pagtitiis, amen po ba, na nararanasan po natin, amen po ba, magpapatuloy po tayo. Hindi natin titignan ang layo, tilalakad sa ating pagmiministeryo, pag-akyat sa bundok, amen po ba, yung mga bagay na iyan ay hindi natin titignan kasi nga yung paglilingkod na meron tayo sa Diyos ay may kagalakan. Amen po ba? So, experience niyo po ba yun? Na kapag umakit sa bundok po ay hindi mo nararamdaman ang pagod? Amen po ba? Hindi mo nararamdaman ang hingal? Amen po ba? At patuloy ang nararamdaman po natin ay kagalakan. Kasi naglilingkod po tayo sa harapan po ng Panginoon. Yung mga pagkakataon, walang sahod, hindi tayo nakatingin doon. Dahil ang kagalakan po natin ay nagmumula sa harapan ng ating Panginoon. Tulad ng sinabi po ng ating mga kamanggagawa na tunay na pribilehiyo po na tayo ay makapaglingkod sa harapan ng Diyos na may kagalakan. Amen. Kaya yun po yung unang puntos po natin na patuloy na marka po ng pagkakaroon po ng pusong nagpapasalamat. Tayo daw po ay nagagalak sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Ano man ang mga sitwasyon, ano mang pagkakataon meron tayo sa ating mga buhay, hindi mawawaglit dapat ang kagalakan na meron po tayo sa harapan ng Diyos. Huwag nating ipanakaw, amen po ba, kay Satanas, amen po ba, ang kagalakang meron tayo. Maaari ang mga sitwasyon na riyan, pwedeng kunin ang kagalakan natin. Pero kapag patuloy po tayong tumatayo po, amen po ba, na may Diyos tayo, never pong maaagaw ng kaaway ang kagalakang meron po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? So yun po yung unang puntos po natin. Pangalawa naman po, what are the true marks of a thankful heart? There is a contentment and humility. Ito po ay makikita sa verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may
pasasalamat. Amen. So what are the true marks of a thankful heart? There is a contentment and humility. May kasiyahan o kontento at kababaang loob po tayo. Amen po ba? Na patuloy po na makikita po sa atin. Amen po ba? Kung talaga pong meron tayong pusong nagpapasalamat po. Amen po ba? Tunay po, pag sinabi pong contentment and humility, indeed the true marks of thankful heart. So ibig sabihin, contentment po, ang kasiyahan o kakontentuhan ay nag-aakla sa pasasalamat na nagbibigay daan sa iyo na makahanap ng kapayapaan at kagalakan sa iyong kasulukuyang mga kalagayan sa halip na patuloy na tumuon sa kung ano ang kulang sa iyo. Amen. So tunay pag kontento po tayo, hindi tayo nakatingin daw po sa mga kung anong wala sa atin. Amen. Nakatuon po tayo kung ano yung meron sa atin. Parang sa pagpapala po. Amen po ba? Tulad ng pagpapalang meron po tayo, kung may blessing po tayo, amen po ba, ay na mga natatanggap sa buhay po natin, nagiging kontento po tayo sa mga bagay na iyon. Amen. Hindi po natin hinahayaan na maghanap pa ng iba't ibang mga bagay. Amen po ba sa mundong ito? Kasi nga kontento po tayo doon sa mga pagpapala na ibinibigay ng Panginoon po sa atin. Thank you, Kapag Lord. kontento po, kapayapaan tayo, may kagalakan po tayo sa bawat buhay po natin. Pero kapag walang kontento, ang pusong meron po tayo, maghahanap ka. Ayan po ba? Titingin ka, kapag may mga nakikita ka na may pinagpapala, naiinggit ka. Pero dahil nga po nasa Panginoon po tayo, walang ganon. Amen. Amen. Kundi nagpapasalamat pa rin sa harapan ng Panginoon. Na kung darating ang panahon na ang Diyos po ang kayang magbigay ng lubus-lubusang pagpapala po sa bawat buhay natin. Kasi nakita ng Diyos na may puso tayong kontento. Amen po ba? Ano pa po? Sabi dito, what are the result daw po of being contented? So ano ba yung mga resulta nito? Una po, contentment ends worrying. Amen? Contentment defeats complaining. Contentment, no fear. Amen? So ito po nga resultang ito, kung makikita po natin dito sa teksto po ito, sinabi po dito na wag daw po tayong mabalisa. Amen po ba? Kung saan po idinidiin po dito na kapag kontento po tayo, hindi po tayo mababalisa. Hindi po tayo matatalo po natin yung pagrereklamo. Hindi pagrereklamong laging lalabas sa ating bibig, kundi pasasalamat. Amen po ba? Na kapag nakita mo na ubos na yung pagbigasin mo, hindi ka magrereklamo, kundi magpapasalamat ka na may ibibigay ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen, Sabi nga amen. tayo do ay manalangin na may pasasalamat sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi sinabing magreklamo kapag wala na, kundi magpasalamat. Amen po ba? So, contentment, no fear. Walang takot kapag kontento tayo. Amen po ba sa buhay na meron po tayo? Tama. Amen po ba na yung mga bagay na kawalan, hindi tayo natatakot? Kasi there's a God na nagpo-provide po ng mga pangangailangan po natin. Amen po ba? Natunay, He is a Jehovah Jireh po sa buhay ng bawat Amen. isa. Kaya maging kontento po tayo sa mga bagay na meron po tayo sa harapan ng Diyos dahil alam po natin mapagpala ang Panginoon po sa buhay natin. Pag sinabi naman pong humility, ito po yung sinasabi dito sa kanyang teksto po natin pong pinagbubulay-bulayan na humingi ka ng may pasasalamat. Kung ikaw po ay huwag ka daw magbalisa, humingi ka ng pasasalamat dahil alam po natin na sa panalangin na may pasasalamat, amen po ba, ay kumikilos ang Panginoon. Kapag ikaw'y nanalangin, pagpapakita ito ng pagpapakumbaba po natin sa harapan po ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag mapagkumbaba tayo, kinikilala po natin ang pagpapala ay regalo na nagmumula sa Diyos. Hindi ito yung mga karapatan na meron tayo. Amen? At sa pamamagitan po nito, nabubuksan daw po ang pagpapala o pagpapahalaga natin sa mga bagay na ibinibigay na pagpapala po sa atin ng Panginoon. Sinabi po sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Amen. So yun ang Diyos na meron po tayo. Siya po ang source ng pagpapala. Amen po ba? Hindi daw po siya nagbabago. Amen. Kaya yung mga pagpapalang meron tayo, bigay yan ng Diyos. Amen. Kaya hindi dapat tayong magmataas sa mga bagay na iyon, lalo na sa harapan po ng ating Panginoon. Dahil alam po natin kung anumang meron tayo, kapag magmataas po tayo, in a few seconds, kaya kunin ng Panginoon po yun sa bawat buhay po natin. Kaya patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon na pahalagahan po natin ang
ang pagpapakumbaba. So what is the importance of humility? Humility replaces pride. Amen. So inaalis po nito yung pagmamataas. Amen. So kung saan po nagiging dahilan po para po patuloy po maging hadlang ito sa mga pagpapala, yung pride na meron po tayo. Kung may humility po tayo, patuloy po nating na-acknowledge po na tayo po yung recipients ng mga ng grace at ng mga good things na ibinibigay po ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. So ano pa po importance ng humility? Humility shows dependence to God. So may pagdidepende po tayo sa harapan ng Diyos. Kung bakit nga po tayo humihingi sa Panginoon kasi wala tayong kakayanan. Amen po ba? May pangangailangan po tayo kung bakit po tayo humihingi sa harapan ng Panginoon. Na kung saan po sinasabi natin sa Diyos, Lord, we entrust everything to you, na ikaw ang may kakayanan para magbigay ng mga pagpapala o anumang mga bagay na hinihingi po natin sa harapan po ng Panginoon. Ano pa po? Humility naturally produce trust in God. So, nagpo-produce po ito ng pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Na hindi tayo nababalisa, bagkus dahil sa patuloy na humility ng paglapit natin sa Diyos, may nagbubunga pong pagtitiwala natin sa harapan ng Diyos. Ang pagtitiwalang iyan ay buong puso. Amen po ba? Na kung saan ay hindi dapat tayo nagdadalawang isip na pagkatiwalaan ng Panginoon sa mga bagay na ninanais po natin. At sabi nga, patuloy po na sa paghingi natin, magpasalamat na tayo. In advance ay mag-thank you na po tayo sa lahat ng ating pong mga inilalapit po sa harapan po ng ating Panginoon. Alam ko po na alam na po natin ang mga salitang ito, pero patuloy na ipinapahayag pa rin sa atin na napakahalaga po ang pagpapasalamat. Kasi alam naman po natin, there is a miracle sa patuloy na pasasalamat, lalo na kapag advance nating ipinagaganap ito. Hindi lamang sa panahon na may hawak ka ng blessing, na Lord, thank you. Amen po ba? Kundi habang wala ka, amen po ba, ay makita ng Panginoon na nagpapasalamat na po tayo sa mga bagay na iyon. Amen po ba na ina-acknowledge na natin na Lord, galing sa iyo yun, galing sa iyo po ang pagpapala na ibibigay niyo po sa akin. Amen po ba? So yun po yung pangalawa, patuloy po nating tandaan na ang marka po ng pusong nagpapasalamat ay may kontento at may pagpapakumbaba. So pangatlo po, what are the true marks of a thankful heart? There is a peace from God. Meron siyang kapayapaan sa puso. Amen po ba? At ito'y makikita sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. May kapayapaan mula sa Diyos. Amen po ba? Na maipapakita natin. Amen po ba na tayo talaga nagpapasalamat sa Diyos kung hindi tayo nagbabalisa, kung hindi tayo nagdadalawang isip. Amen po ba? Bagus, nagiging panatag lang tayo. Amen po ba? Ang salibutang ito, hindi maunawaan yun eh. Amen po ba na may kapayapaan tayo mula sa Diyos? Kasi sila po, hindi nila matagpuan ang kapayapaan. Amen po ba? Na hinahanap nila. Amen po ba? Maaari sabihin natin na nasa kanila na ang lahat, pero may mga pagkakataon, may magsasabi na sa sanlibutan na hindi pa rin sila payapa. Amen. Kasi nga, yung mga bagay na mga natatagpuan nilang, sinasabi nilang kapayapaan sa sanlibutan ito, ay hindi mula sa Diyos. Kaya merong kulang na patuloy nilang dapat ma-discover na salamat sa Panginoon kasi na-discover na po natin iyon. Na yung kapayapaan na nagmumula po sa Diyos na siya lamang po yung nagkakaloob po sa bawat buhay po natin. Sinabi nga po sa kanyang salita dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sinabi po sa Colossians chapter 3 verse 15, let the peace of Christ rule in your heart. Amen. So patuloy daw po na paghariin sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Amen po ba? So tunay ang kapayapaan mula sa Diyos ay gumaganap bilang angkla para sa isang tunay na pagpapasalamat. Nagpapasalamat na puso. Amen po ba? So kapag isinuko mo ang iyong pagkabalisa sa Diyos, pag sinusuko po natin ito, tunay po na nasasabi po natin ang pasasalamat po natin sa harapan po ng ating Panginoon. So hayaan po natin na lagi po nating naisin sa puso at isip po natin na maging payapa po tayo. Amen. Kasi kapag payapa po tayo, naipapakita po natin sa Diyos
yung pasasalamat. Amen. Nababanggit po natin sa Diyos ang pasasalamat na meron tayo. Kasi kapag hindi kapayapa ang puso't isip mo, amen po ba, anong lalabas? Amen, sa bibig na meron tayo. Amen po ba ay, syempre, yung kabalisaan, yung takot, yung pangamba, hindi pananampalataya ang lalabas po sa atin. Pero kapag patuloy po tayo payapa, amen po ba, ang lalabas ay laging pasasalamat po sa harapan po ng ating Panginoon. So tunay po na napaka-konektado po ang kapayapaan sa pasasalamat po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Kahayaan po natin sa buhay na ito, patuloy nating hingin sa Diyos ang kapayapaan. Kung ngayon ay may kabalisaan ka, kung ngayon naguguluhan ka, walang ibang lalapitan para maranasan natin ang totoong kapayapaan. Amen, kundi ang Panginoon na meron po tayo. Amen po ba? At pagkatapos po noon ay masasabi na po natin yung pasasalamat. Amen, mananatili ang pusong nagpapasalamat sa harapan ng Diyos. Kasi naroon po ang tunay na kapayapaan na kaloob po ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. Kaya sa umagang ito, muling ipinapaalala sa atin na magkaroon po tayo ng pusong nagpapasalamat. Amen po ba? Lalo na sa mga panahong ito, ang kinina po natin na yung ating pong gawain na darating na big event, amen po ba, ay pinanagumpay na po ng Panginoon. Amen po ba? Pumalakpak nga po ang naniniwala pinanagumpay na tayo ng Panginoon. At nagbibigay na po ng pusong nagpapasalamat sa harapan po ng Panginoon. Na kung saan po na aangkinin po natin na ang Diyos na meron po tayo ay tunay na makapangyarihan, tapat sa ating paglilingkod. Kaya sa umagang ito, muli pong ipinapaalala sa atin na magkaroon po tayo ng puso na nagpapasalamat araw-araw sa Panginoon. Ano man ang ating pong mga sitwasyon o pagkakataon sa buhay natin, amen po ba, ay gawin po natin ang magpasalamat. Amen po ba, na may kagalakan po sa harapan po ng Panginoon. Kasi yun po ang tunay na may marka ng pusong nagpapasalamat. Siya ay laging may kagalakan. Amen po ba, sa lahat ng pagkakataon. Yun po yung una natin. Amen po ba, na patuloy pong sinasabi po dito, there is a joy in all circumstances. Pangalawa naman po, there is a contentment and humility. Pangatlo po, there is a peace from God. Amen po ba? Na patuloy po nating mararanasan kung patuloy po tayo nagnanais na lagi pong mapasalamatan ang Panginoon po sa buhay natin. Kaya glory to God po sa maigling salita ng Panginoon na pinagkaloob niya po sa umagang ito. Tayo na po yung mukha at manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa muling salita mo na muling pagpapaalala mo sa buhay namin na tunay ang pasasalamat ay napakahalaga na aspeto po sa iyong harapan, Panginoon. Nagpapakita ito sa amin, Panginoon, na kapag kami nagpapasalamat, ay nare-recognize ka po namin, na-appreciate po namin ang kabutihan at kadakilaan mo na lagi mo pong ipinagaganap po sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin na hindi lamang po sa mga panahong iyon na kami po ay nakakaranas ng mga mabubuti at kadakilaan mo na lagi ka namin mapasalamatan. Kundi sa mga panahon din na kami po ay dumaraan sa mga matitinding pagsubok o mga bigatin sa buhay namin, makita po namin ang dakilang gagawin mo din sa mga panahong iyon at mapasalamatan ka din po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, na sa buhay ng bawat isa yung character ng pagkakaroon ng contentment, humility, ay lagi pong manatili sa aming mga puso, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na lagi ka namin maparangalan. Kasama din ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay pinapasalamatan po namin na pinagkakaloob niyo po araw-araw po sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy namin sa iyo tinitiwala ang buong maghapong ito, pinapasalamatan ka sa pribilehiyong makarinig kami ng banal mong salita na nagmumula lamang po sa iyo, Panginoon. Salamat po aming Diyos na buhay sa matagumpay na gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you all po. Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa buhay po ng ating Pastora Jessa na ginamit po ng Panginoon na magpahayag po ng napakagandang salita ng ating Panginoon na ang topic po ay a thankful heart of God. Amen. At napagpala po ba ang buhay ng bawat isa sa katatapos lang po na kapahayagan ng salita ng ating Panginoon?